Ayan yung boss na laging galit sa Pasko. Palibhasa, mukhang wala namang pamilya. Parang kutsilyo yung bumao ng mga salitang yon sa dibdib ng bilyonaryong sanay sa yaman pero ulila sa pagmamahal. Taon-taon, Pasko na naman. Mag-isa. Malamig. Walang nag-aabang. Kaya nang imbitahan siya ng kanyang katulong na makipasko sa probinsya, tinanggap niya. Kahit pinamaliit ng iba ang buhay na yon. Pero sa bahay na butas ang bubong at sa tawanan ng mahihirap, may isang bagay na masasakit pa sa lahat ng insulto. Ang lumang litrato, isang mukha, at isang katotohanang magpapatigil sa kanyang paghinga. Mahahanap ang matagal nang hinahanap. Muling tumunog ang isang pamilyar na Christmas song mula sa radyo. Mahina, nilulunod ng ingay ng city traffic sa labas ng salamin. Have yourself a merry little Christmas. Pinatay ng lalaki ang radyo. Tahimik ang buong condo hotel. Mataas ang palapag. Kitang-kita ang ilaw ng syudad na para bang mga bituing nakakalat sa lupa. Pero kahit gaano karami ang ilaw sa labas, nananatiling malamig ang loob ng silid. Walang Christmas tree. Walang parol. Walang kahit anong palatandaan na Disyembre na. Mag-isa na naman siya. Nakaupo ang bilyonaryo sa gilid ng kama, suot pa rin ang maayos na long sleeves kahit wala namang pupuntahan. Sanay siyang laging handa kahit walang inaasahang bisita. Sanay siyang laging mag-isa, lalo na tuwing Pasko. Ang katulong niya ay wala noong gabing yon. Umattend daw ng simbang gabi. Tulad ng ginagawa nito, taon-taon. Hindi niya ito pinigilan. Hindi rin niya tinanong kung anong oras uuwi. Wala naman siyang pakialam. Iyon ang palaging sinasabi ng sarili niya. Pero ngayong mag-isa siya sa loob ng kwartong yon, may kung anong bigat na bumabalot sa dibdib niya. Sa hallway kanina, narinig niya ang dalawang staff na nagbubulungan. Ayan yung boss na laging galit sa Pasko. Sabi ng isa. Palibhasa, mukhang walang pamilya. Sagot naman ng isa pa. Hindi siya lumingon, hindi siya nagsalita. Pero parang kutsilyong bumao ng mga salitang yon sa kanya. Hindi dahil mali, kundi dahil totoo. Wala siyang pamilya. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Mula roon kita ang isang simbahan sa di kalayuan. May mga taong papasok. May mga batang may hawak na kandila. May mga magulang na may akay-akay na anak. May tumatawa, may nagkukwento. May nagmamadali dahil malamig ang hangin. Pumikit siya. At tulad ng tuwing sasapit ang Disyembre, bumalik ang alaala. 12 taon na ang nakalipas. 12 taon na ang nakalipas. Hindi ganito katahimik ang bahay nila. Bata pa siya noon. Bagets pa ang isip. Mas gusto ang laro kaysa simbahan. Umaga pa lang ng araw na yon, abala na ang buong bahay sa paghahanda. Pasko na kinabukasan. May kaunting handa sa kusina. May mga regalong nakatago sa cabinet. May mga halakhakan sa sala. Ano, sasama ka ba sa amin? Tanong ng nanay niya habang nag-aayos ng damit. Umiling siya, hindi man lang tumingin. Mamaya na, maglalaro muna ako. Anak, Pasko. Sabat ng tatay niya, kahit ngayon lang. Pero matigas ang ulo niya noon. Mas gusto niyang manatili sa kwarto, hawak ang laruan. Walang pakialam sa oras. Ang bunso nilang kapatid, ang maliit niyang sister, ay masayang-masayang nakabihis. Hawak ang kamay ng nanay nila. Kuya, sama ka na. Pakiusap nito na nangingintab ang mga mata. Hindi siya tumingin. Hindi niya alam na iyon na pala ang huling pagkakataon. Lumabas ang parents niya kasama ang kapatid niya. Nasa pintuan pa sila nang marinig niya ang tatay niya. Babalik kami bago mag-Christmas Eve, sabi nito. Maganda ka riyan. Tumango lang siya. Abala pa rin sa nilalaro. Lumipas ang oras. Hapon, gabi. Isa-isang naupos ang kandila sa sala. Dumilim ang paligid. Umupo siya sa hapag. Hinihintay ang pagbalik nila. Iniisip niyang baka natagalan lang sa simba. Baka may dinaanan. Hanggang sa mag-alas 9. Mag-isa pa rin siya. Hanggang sa mag-alas 11.
may kumatok na sa pinto. Hindi iyon ang tunog na inaasahan niya. Hindi iyon ang boses ng tatay niya. Hindi ang tawa ng nanay niya. Hindi ang maingay na boses ng kapatid niya. 2 pulis ang nasa labas at isang pangungusap ang tuluyang sumira sa mundo niya. May aksidente raw sa lake. Nahulog ang sasakyan ng magulang niya. Na-recover ang katawan ng nanay at tatay niya, pero ang bunso nilang anak, hindi natagpuan. Muling dumilat ang bilyonaryo. Basang-basa ang noo niya sa pawis kahit malamig ang hangin. Ang kamay niya ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng bintana. 12 taon na ang lumipas, pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Natagpuan ang katawan ng mga magulang niya. Inilibing sila. Iniyakan sila ng iilang kamag-anak. Pero ang kapatid niyang babae, walang kabaong, walang libing, walang kasiguruhan. Hinahanap niya ito taon-taon. Nagbayad siya ng mga tao. Gumastos siya ng milyon. Bawat bakasyon, bawat bakanteng oras, laging may iisang tanong sa isip niya. Buhay pa kaya siya? Pero walang sagot. At habang lumilipas ang mga taon, natutunan niyang umiwas. Umiwas sa Pasko, umiwas sa simbahan, umiwas sa kahit anong nagpapaalala sa kanya ng isang pamilyang buo noon. At wasak na ngayon. Kaya tuwing Disyembre, nasa opisina siya o nasa mansyon. Nasa isang hotel na mataas at tahimik, kung saan walang magtatanong kung bakit wala siyang handa, kung bakit wala siyang bisita, kung bakit mag-isa siya. Huminga siya ng malalim at muling tumingin sa syudad. Sa labas, patuloy ang kasiyahan ng mundo. Sa loob, isang lalaking sanay sa yaman, pero ulila sa pagmamahal. Ang muling sinalubong ng Paskong kinamumuhian niya. At hindi niya alam na ito na pala ang huling Paskong mag-isa siya. 3 taon na siyang nagtatrabaho bilang katulong sa bilyonaryo. Pero ni minsan ay hindi niya nakita itong humiti tuwing Pasko. Siya ang tipo ng boss na tahimik, diretso magsalita at bihirang tumingin sa mata ng kausap. Hindi naninigaw pero sapat na ang malamig na tono para maramdaman mong may distansya siya sa buong mundo. At tuwing papalapit ang Disyembre, lalo itong nagiging mailap. Walang Christmas tree sa unit, walang parol sa bintana, walang ilaw na kumikislap. Para bang ipinagbawal ang Pasko sa bahay na yon. Napansin niya iyon sa unang taon pa lang niya bilang katulong. Noong una, iniisip niyang baka busy lang ang boss niya. Pero nang sumapit ang 2 at 3 taon, malinaw na iniiwasan talaga nito ang Pasko. Samantalang siya, kabaligtaran. Sa probinsya, kahit kulang ang handa, masaya ang pamilya niya. Kahit sardinas at kanin lang, minsan may tawanan. May kantahan, may sama-samang dasal. Ang nanay niya kahit pagod sa maghapon, pilit pang magluluto ng kahit anong kaya. Ang tatay niya kahit masakit ang likod, maglalabas ng gitara kapag gabi na. Kaya tuwing makikita niya ang boss niyang mag-isa, tahimik lang sa sulok, hindi niya maiwasang maawa. Hindi niya ito sinasabi kahit kanino, hindi rin niya pinapakita. Pero sa tuwing holiday, lalo na kapag Pasko, mas dahan-dahan ang kilos niya sa bahay. Parang ayaw niyang makagawa ng kahit anong ingay na baka makadagdag pa sa lungkot ng amo niya. Noong gabing yon, galing siya sa simbang gabi. May hawak siyang maliit na kandila at amoy pa sa damit niya ang usok at insenso mula sa simbahan. Pagdating niya sa condo hotel, tahimik ang buong lugar. Inakala niyang tulog na ang boss niya. Pero pagdating niya sa unit, tumunog ang cellphone niya. Isang text message. From boss. Pakidala ng inumin at baso. Nasa rooftop ako. Napatigil siya. Hindi madalas mag-text ang boss niya at lalong hindi sa ganitong oras. Saglit siyang nag-alinlangan pero agad din siyang kumilos. Kumuha siya ng bote at 2 baso at saka umakyat sa rooftop. Nandoon niya ang boss niya. Nakaupo sa gilid, nakaharap sa city lights. May hawak na baso. May laman na ang bote sa tabi niya. Sir, mahina niyang tawag. Tumangulang ito, hindi tumingin. Ilagay mo lang dyan.
Sumunod siya tumayo sa di kalayuan. Napansin niyang mapula ang mata ng boss niya. Namamaga. Parang matagal nang hindi natutulog. Uminom ulit ang lalaki. Diretso, parang gustong lunurin ang sarili sa alak. Sir, baka sobra na po. Maingat niyang sabi. Tumawa ang boss niya, pero walang saya. Hayaan mo. Maya-maya bumagsak ang boses nito. Parang biglang nawala ng lakas. Alam mo ba kung bakit ayoko ng Pasko? Nanlaki ang mata niya. Hindi siya sanay na kausapin ng ganito ng boss niya. Pero nanatili siyang tahimik. Tuwing Pasko, may nawawala sa akin. Mahinang sabi ng lalaki. Tuwing Pasko, may namamatay ulit. At doon unti-unti nang nagsalita ito. Ikinuwento nito ang magulang, ang aksidente, ang kapatid na hindi natagpuan, ang mga gabing mag-isa, ang mga Paskong walang naghihintay. Habang nagsasalita ang boss niya, unti-unti ring tumulo ang luha nito. Hindi siya humagulgol, tahimik lang, parang pagod na umiyak. Hindi niya namalaya na umiiyak na rin pala siya. Sir, mahina niyang sabi. Pasensya na po. Tumango ang lalaki, pilit tumatayo, pero muntik nang matumba. Walang pag-aalinlangan. Inalalayan niya ito. Hinawakan niya ang braso nito, dahan-dahang inalalayan pababa, pabalik sa unit. Pinaupo niya sa sofa. Kumuha siya ng bimpo at tubig. Pinunasan ng noon nito. Sir, pahinga na po kayo, sabi niya. Sumandalang lalaki, pumikit. Kunwari lasing na lasing. Pero alam niya, hindi ito tulog. Hindi ito walang malay. Alam ng boss niya ang lahat. At alam din niya na gusto lang talaga nitong umiyak ng gabing yun. Nang hindi hinuhusgahan. Habang pinupunasan niya ang mukha nito, napansin ng lalaki ang mga kamay niyang magaspang. Ang mga matang puno ng malasakit. Sa loob ng 3 taon, ngayon lang niya tunay na tiningnan ang katulong niya. Hindi lang siya mabait, maganda rin. Pero hindi yung bastos na ganda. Yung ganda ng taong may mabuting puso. Muntik nang dumampi ang labi nila sa isa't isa nang biglang natauhan ng lalaki. Tumayo siya bigla. Salamat. Malamig nito ang sabi. Parang bumalik sa dati. Pwede ka nang magpahinga. Nagulat siya, pero tumango. Opo, sir. Pag-alis niya, naiwan ang bilyonaryo sa sofa. Nakatingin sa kisame, hawak ang dibdib. Sa loob ng mahabang panahon, sa unang pagkakataon, may isang taong hindi siya iniwan sa gitna ng Pasko. At hindi niya alam kung bakit, pero ayaw niya nang muling mag-isa. Maaga siyang nagising kinabukasan. Hindi dahil sa alarm, kundi dahil sa pakiramdam na parang may naiwan siyang bukas sa pinto sa loob ng dibdib niya. Isang pintong matagal nang nakasara. Umupo ang bilyonaryo sa gilid ng kama. Tahimik na nakatingin sa sahig. Mabigat ang ulo niya. Pero mas mabigat ang alaala ng nagdaang gabi. Ang rooftop, ang alak, ang luha. At ang babaeng tahimik lang na umaalalay sa kanya nang hindi nagtatanong. Hindi nang husga. Tumayo siya at nag-ayos. Bumalik siya sa dati niyang anyo. Malinis, maayos. Walang bakas ng kahinaan. Sa kusina, nadatnan niya ang katulong na naghahanda ng almusal. Simpleng pagkain lang, gaya ng palagi. Good morning po, sir. Bati nito na parang walang nangyari kagabi. Doon siya mas nainis sa sarili niya. Nilapitan niya ang mesa. Umupo at sandaling nanahimik. Ramdam niya ang alanganin ng hangin sa pagitan nila. Hindi dahil sa galit, kundi dahil pareho silang may alam na hindi binabanggit. Yung kagabi, panimula niya at hindi tumitingin. Pasensya na, lasing lang ako. Tumigil naman sa pagkilos ang katulong. Hindi agad siya nagsalita. Maya-maya tumango ito. Opo, sir. Iyan lang, walang sermon, walang tanong, walang paalala. Mas lalo siyang nakaramdam ng hiya. Tahimik silang kumain. Ang tunog lang ng kutsara at plato ang maririnig sa isip ng bilyonaryo. Paulit-ulit ang isang tanong.
Bakit siya pang nakakita ng ganong bahagi ko? Pagkatapos kumain, naghugas ang katulong. Siya na may nakatayo sa bintana. Nakatingin sa labas. Ilang beses niyang gustong magsalita pero pinipigilan niya ang sarili. Hindi siya sanay mag-open. Hindi siya sanay mag-imbita. Lalo na ng kahit anong koneksyon. Pero bago pa siya makapag-isip ng dahilan para manahimik, narinig niya ang boses ng katulong. Mahina, parang nag-aalangan. Sir, lumingon siya. May itatanong lang po sana ako. Sabi nito, hawak ang basahan. Parang kinakabahan. Tumango siya. Ano yan? Huminga ng malalim ang dalaga at saka nagsalita. Parang isang hakbang na matagal niyang pinag-isipan. Uuwi po kasi ako sa probinsya bukas. Pasko po. Tahimik siyang nakinig. Kung gusto po ninyo, dugtong nito, pilit ngumiti. Pwede po kayong sumama sa amin? Parang biglang tumigil ang oras. Sumama sa kanila. Sa probinsya. Pasko po, dagdag ng dalaga. Parang natatakot na bawiin ang sinabi. Masaya po sa amin kahit simple lang. Hindi agad siya nakasagot. Sa buong buhay niya, maraming nag-alok sa kanya ng kung anong negosyo or partnership, investment, kapangyarihan. Pero ngayon lang may nag-alok sa kanya ng ganito. Hindi mansyon, hindi pera, kundi pamilya. Bakit? Tanong niya ng diretso pero walang galit. Nagulat naman ng dalaga pero sumagot ng tapat. Kasi po, palagi po kayong mag-isa tuwing Pasko. May kung anong kumirot sa dibdib niya. Hindi niyo po deserve mag-isa. Dugtong nito, mas matatag ang boses. Kahit isang beses lang po. Matagal siyang tumahimik. Sa loob ng isip niya, nag-aaway ang dalawang boses. Ang isa sinasabing huwag makialam, huwag pumasok sa buhay ng iba, huwag nang umasa. Ang isa naman mahina pero malinaw. Subukan mo. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon. Ang alam lang niya, sa unang pagkakataon, may naghihintay ng sagot niya. Hindi bilang boss, kundi bilang tao. Anong sasabihin ng pamilya mo? Tanong niya sa wakas. Ngumiti naman ang dalaga. Totoo at mainit. Masaya po sila. Mahilig po sila sa bisita. Isang pamilya na mahilig sa bisita. Isang pamilya na hindi niya kailanman naranasan mula nang mawala ang sarili niya. Hindi ako sanay sa ganyan. Maingat niyang sabi. Opo, sagot ng dalaga. Pero baka kako po pwede niyong subukan? Muling tumingin ang bilyonaryo sa bintana. Sa labas may mga batang naglalaro. May mga taong may bitbit na regalo. May mga ngiting hindi binibili ng pera. Sa loob ng ilang segundo, nakita niya ang sarili niya. Bata pa, naghihintay sa sala. Umaasang babalik ang pamilya niya. At ngayon, may isang taong nag-aalok sa kanya ng bagong Pasko. Sige, bigla niyang sabi. Nanlaki ang mata ng dalaga. Po, sasama ako. Ulit niya. Mas malinaw. Kung okay lang. Hindi napigilan ng dalaga ang ngiti niya. Opo sir, sobrang okay po. Tumango siya, pero sa loob-loob niya kinakabahan siya. Hindi niya alam kung anong naghihintay sa probinsya. Hindi niya alam kung kaya niya ang ingay, ang siksikan, ang buhay na malayo sa kontrol niya. Ang alam lang niya, sa unang pagkakataon matapos ang 12 taon, may nag-anyaya sa kanya na huwag maging mag-isa sa Pasko at hindi niya iyon tinanggihan. Hindi niya alam kung anong eksaktong oras siya na pagdesisyonan talagang ituloy yon. Basta pagising niya kinaumagahan, hindi niya na tinawagan ng driver niya. Hindi niya inabisuhan ng security team. Hindi rin niya sinabi sa opisina kung saan siya pupunta. Isang simpleng bag lang ang inihanda niya. Ilang damit, wallet, cellphone. Walang mamahaling relo. Walang pangnegosyong papel. Parang may parte ng sarili niya na gustong iwan lahat, kahit sandali lang. Paglabas nila ng kondo, nagulat ang katulong nang makita siyang hawak ang susi ng kotse.
Sir, kayo po ang magdadrive? Tanong nito na halatang nag-aalangan. Tumango naman siya. Oo, ayoko may ibang kasama. Hindi na ito umangal. Sumakay lang ito sa tabi niya. Hawak ang maliit na bag na halatang pinag-ipunan ng laman. Tahimik ang biyahe sa simula. Ang makina lang ng kotse at ang mahinang tunog ng radyo ang maririnig. Habang bumabaybay sila palabas ng syudad, unti-unting nababawasan ang ilaw. Ang mga gusali ay napalitan ng mga puno. Ang ingay ay napalitan ng katahimikan. Sa salamin, nakita niya ang refleksyon ng sarili. Hindi ang CEO, hindi ang ambilyonaryo, kundi isang lalaking mukhang pagod. Paminsan-minsan napapatingin siya sa katulong. Tahimik lamang ito, nakatingin sa daan. Parang sanay sa mahabang biyahe. May munting ngiti sa labi. Hindi dahil sa kanya, kundi dahil sa ideya ng pag-uwi. Malayo pa ba? Tanong niya at sinadyang gawing casual ang tono. Mga 3 oras pa po. Sagot nito. Pasensya na po sir, medyo looban kasi. Umiling siya. Ayos lang. Hindi naman niya alam kung bakit ayos lang, pero totoo. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagmamadali. Walang meeting, walang deadline, walang taong hinihintay niya, at wala ring taong naghihintay sa kanya. Maliban sa pamilyang hindi pa niya kilala. Habang patuloy ang biyahe, may kung anong gaan sa dibdib niya. Parang may tinatanggal na bigat sa bawat kilometro, palayo sa syudad. Gusto niyang isipin na dahil lang iyon sa katahimikan. Pero alam niyang hindi lang yun. Sir, biglang sabi ng katulong. Kung hindi po kayo komportable, pwede naman po kayong bumalik kahit kailan. Ngumiti siya ng bahagya. Hindi ako bumabalik sa mga desisyong ginawa ko. Nagulat ito, pero hindi na nagsalita. Sa totoo lang, wala talaga siyang plano. Hindi niya alam kung ilang araw na siya roon. Hindi niya alam kung ano ang aasahan. Ang alam lang niya, ayaw niyang mag-isa sa Paskong ito. At sa unang pagkakataon, iyan lang ang sapat na dahilan. Pagpasok nila sa mas makitid na daan, bumagal ang takbo ng kotse. May mga bahay na yari sa kahoy. May mga batang naglalaro sa gilid. May mga taong kumakaway kahit hindi nila kilala ang mga dumadaan. Hindi sanay ang bilyonaryo sa ganitong tanawin. Sa lugar nila, bihirang may bumati ng walang pakay. Napahinto siya sandali sa gilid ng daan. Sir, may problema po? Tanong ng katulong. Wala, sagot niya. Tinitingnan ko lang. Isang batang lalaki ang lumapit. Kumaway, ngumiti. Hindi niya alam kung paano tutugon. Hindi rin siya bumate. Pero hindi nawala ang ngiti ng bata. Sa pag-andar ulit ng kotse, may kung anong kumirot sa kanya. Hindi sakit, kundi panghihinayang. Ganito pala ang mundo sa labas sa mga pader na itinayo ko. Habang papalapit sila sa probinsya, unti-unti niyang nararamdaman ang kaba. Hindi kaba ng takot, kundi kaba ng isang taong papasok sa isang pamilyang hindi kanya. Sir, maingat na sabi ng katulong. Simple lang po kami. Sana po, okay lang? Tumango siya. Hindi ako naghahanap ng marangya. At doon niya napagtanto, iyon ang unang beses na totoo ang sinabi niyang yon. Sa loob ng maraming taon, hinabol niya ang yaman, ang kontrol, ang katahimikan. Pero sa mahabang biyahe na yon, sa tabi ng isang babaeng hindi niya minamaliit kundi tahimik na hinahangaan, may unti-unting nabubuo sa loob niya. Isang tanong na hindi niya masagot. Paano kung ito pala ang hinahanap ko? Hindi niya pinakita ang emosyon. Sanay siyang itago ang nararamdaman. Pero sa bawat sulip niya sa katulong, sa bawat tawanan ng mga batang nadaanan nila, sa bawat punong dinaanan ng kotse, mas lalo niyang naramdaman na ang desisyong ito, kahit walang plano, ay maaaring magbago ng lahat. At hindi niya iyon pinagsisisihan. Huminto ang kotse sa gilid ng isang makitid na kalsada. Walang gate, walang bakod, walang pangalan sa harap. Isang simpleng bahay lang na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero.
Bago pa man siya tuluyang makababa, napansin na agad ng bilyonaryo ang bubong. May mga bahagi itong kinakalawang at sa isang sulok may malinaw na butas na tinakpan lang ng plastik. Bumaba siya ng sasakyan, dahan-dahan. Sa unang tingin, iyon na ang pinakamaliit na bahay na napasok niya sa buong buhay niya. Lupa ang sahig, hindi sementado, hindi rin pantay. Sa loob, isang bombilya lang ang halatang luma na at maliit na aparador sa sulok. Hindi niya agad alam ang mararamdaman. Hindi ito ang uri ng lugar na kinasanayan niya. Sa mansyon niya, may chandelier, may aircon sa bawat kwarto. May ilaw na otomatikong bumubukas. Dito, kailangan pang igalaw ang switch na mukhang ilang beses nang napalitan. Napansin ng katulong ang bahagyang pagkabigla sa mukha niya. "Sir, pasensya na po." Mahina nitong sabi. "Ganito lang po talaga kami." Hindi siya agad nakasagot. Pero bago pa siya makapagsalita, may lumabas na babae mula sa loob ng bahay. May edad na. Payat, pero may ngiting parang matagal nang naghihintay. "Ay, nandito na kayo," masiglang sabi nito. "Ikaw na ba yan, anak?" "Nanay," sagot ng katulong tsaka lumapit at yumakap. Sunod namang lumabas ang isang lalaking may puting buhok, hawak ang maliit na bangkito. "Siya na ba yung sinasabi mong boss?" tanong nito. May halong kaba at tuwa. "Opo," sagot ng dalaga. "Siya po." Lumapit ang matanda sa kanya at inabot ang kamay. "Salamat sa pagpunta, iho. Pasensya na't ganito lang ang bahay namin." Kusa niyang inabot ang kamay ng matanda. Ayos lang po. At doon niya naramdaman ang unang kakaibang bagay. Hindi siya tinanong kung sino siya, kung ano ang trabaho niya, kung gaano siyang kayaman. Tinanggap siya bilang bisita. Basta bisita. Maya-maya may tumakbong batang babae palabas ng bahay. Nakangiti, magulo ang buhok. May suot na damit na halatang malaki sa kanya. "Ate!" sigaw nito tsaka yumakap sa katulong. "Uy, dahan-dahan!" Tawa pa ng dalaga. "May bisita tayo." Napatingin sa kanya ang bata tsaka ngumiti. "Hello po!" Tumango siya. Bahagyang ngumiti pabalik. Isang bagay na bihira niyang gawin. Sa loob ng bahay, may tunog ng mga kalderong nagbabanggaan. May amoy ng niluluto. Simple lang, pero mainit at may halong bawang at sibuyas. Hindi niya alam kung kailan pa huling beses na may nagluto para sa kanya nang walang kapalit. Habang abala ang pamilya sa paghahanda, napansin niya ang mga detalye. Ang butas sa bubong na may tumutulong patak ng tubig mula sa ulan kanina. Ang sahig na kailangang walisin ng madalas dahil lupa. Ang mesa na may bakas ng maraming taon ng paggamit. Pero higit sa lahat, ang tawanan. Hindi iyon pilit. Hindi iyon para magpakitang tao. Totoo ang saya. May biro ang tatay. May kwento ang nanay. May kulitan ng magkapatid. Parang walang pakialam sa kung ano ang kulang. Dahil sapat na ang isa't isa. Umupo siya sa isang bangkito sa gilid. Tahimik na nagmamasid. "Sir, kain po muna kayo." Alok ng nanay ng dalaga. "Simple lang ha." Tumangyo siya. "Salamat po." Habang kumakain sila, napansin niya naman ang kahit kaunti lang ang pagkain. Walang nagrereklamo. May naghahati-hati. May nag-abot. May nagbiru pa na, "Ay, sa Pasko, mas masarap kahit konti." Hindi niya napigilang mapangiti. Sa loob-loob niya inaasahan niyang malungkot ang ganitong buhay. Iniisip niya ang puro hirap at reklamo, pero mali siya. May hirap, oo, pero may saya. At totoo. Sa isang sulok ng bahay may maliit na altar na may kandila at larawan. Hindi niya tinignan ng matagal, pero may kung anong kumirot sa dibdib niya. Ganito pala ang pakaramdam ng may uuwian. Habang papalubog ang araw, lalong naging maingay ang bahay. May kapitbahay na dumaan para bumati. May batang sumilip sa bintana. May nag-alok ng prutas galing sa puno sa likod. Hindi niya namalaya na tumagal na pala siya roon. Nakaupo,
Nakikinig, nakikihalubilo. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hindi niya hinanap ang katahimikan. Hinayaan niyang punuin ng ingay ang puso niyang matagal nang tahimik. Maaga silang nagising kinabukasan, hindi dahil may alarm, kundi dahil sa tunog ng manok at yabag ng mga paa sa labas ng bahay. Dumilat ang bilyonaryo at sandaling nalito. Wala ang kisame ng kondo. Wala ang malamig na ilaw. Wala ang katahimikan ng lungsod. Sa halip ay naroon ang tunog ng probinsya. Buhay, magulo, totoo. Lumabas siya ng kwarto at nadatnan si Mira na nag-aayos ng buhok sa maliit na salamin. "Sir, magsisimba po kami," sabi nito. "Kung okay lang po sa inyo." Tumango siya. "Sasama ako." Nagulat si Mira. Talaga po?" "Matagal na rin ako hindi nagsisimba," sagot niya. Hindi na nagdagdag pa. Habang naghahanda ang pamilya niya, tahimik siyang nakamisid. Ang nanay ni Mira ay nagsuot ng isang lumang dress. Kupas ang kulay, mailang tahi sa gilid. Halatang ilang taon ang ginagamit tuwing may okasyon. Maayos ang pagkakaplansya, pero hindi maitago ang bakas ng panahon. Ang tatay naman ni Mira ay naupo sa bangkito. Inaayos ang sapatos. Doon niya napansin, hindi yon basta lumang sapatos. Sira na ang gilid. At sa halip na sintas, alambre ang ginamit na pantali. Maingat ang kilos ng matanda. Parang sanay na sa ganitong sitwasyon. May kumirot sa dibdib ng bilyonaryo. Hindi awa, kundi isang uri ng hiya na hindi niya maipaliwanag. Lumabas naman ang bunso, nakasuot ng pantalon na halatang maluwag. Ilang beses itong hinila pataas habang naglalakad. "Nanay, okay lang po ba to?" Tanong ng bata. Ngumiti ang nanay. "Ayos lang yan. Sa ate mo naman yan." Napalingon siya kay Mira. Ngumiti lamang si Mira. Parang sanay na rin. "Malaki lang po ng konti." Hindi na siya nagsalita. Paglabas sila ng bahay, saka lang niya napansing nakapark pa rin ang kotse niya sa gilid. "Hindi ba tayo sasakay dyan?" tanong niya. Nagkatingin na naman ang pamilya. Si Mira ang sumagot at medyo nahihiya. Na-flat po kasi kagabi, sir. Tricycle na lang po muna." Tumango naman siya. Okay lang. Pero nung makasakay na sila ng tricycle, siya, si Mira at ang bunso, doon niya tunay naramdaman ang kakaiba. Masikip, mabagal, maingay ang makina, ramdam ang bawat lubak ng kalsada. Sa tagal ng panahon, ngayon nang ulit siya sumakay ng ganito. Sa gilid ng daan, may mga batang naglalakad papuntang simbahan. May dalang Biblia. May matandang nagkakwentuhan. May mga pamilyang magkakahawa kamay. Pagdating nila sa simbahan, simple lamang ito. Walang ingranding disenyo. Walang aircon. May mga bangkong kahoy na makintab na sa tagal na paggagamit. Umupo sila sa gitna. Tahimik siyang nakaupo. Pinagmamasdan ng paligid. Habang nagsisimula ang misa, unti-unti niyang napapansin ang mga detalye. Ang kamay ng tatay ni Mira, magaspang, may mga kalyo. Ang paa ng nanay may tsinelas na halatang ilang beses nang naaayos. Ang bunso nakasandal kay Mira, hawak ang kamay nito. At si Mira nakapikit, taimtim na nagdadasal. Hindi niya alam kung kailan siya napatingin ng matagal kay Mira. Hindi ito ang ganda na nakasanayan niya makita. Hindi makintab, hindi maporma. Pero may kakaibang liwanag. Liwanag ng taong may pinanghahawakang pananampalataya. Sa gitna ng misa, may sandaling natahimik ang simbahan. Isang panalangin para sa pamilya. Biglang sumikip ang dibdib niya. Naalala niya ang sarili. 12 taon na ang nakalipas. Mag-isa sa sala, hinihintay ang pamilyang hindi na babalik. Ngayon, narito siya, nakaupo sa tabi ng isang pamilyang hindi kanya, pero tinanggap siya na parang isa sa kanila. Pagkatapos ng misa, may mga lumapit para bumate. "Bisita po ninyo?" tanong ng isang matandang babae kay Mira. Opo," sagot ni Mira. "Boss ko po."
Ngumiti naman ang matanda sa kanya. Salamat sa pagsama ha, bihira yan ngayon. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Tumango lang siya. Sa biyahe pa uwi, muling sumakay sila sa tricycle. Mas tahimik na siya ngayon. Ang bawat nakita niya, sapatos, damit, sasakyan, parang unti-unti nag-iwan ng marka sa loob niya. Hindi siya sanay makakita ng ganitong klaseng kakulangan. Pero mas hindi siya sanay makakita ng ganitong klaseng pagtitiis na walang reklamo. Pagdating sa bahay, tumingin siya sa bubong na may butas, sa dingding na manipis, sa sahig na lupa. At sa unang pagkakataon, hindi niya naisip kung paano sila mahirap, kundi kung paano sila nananatiling buo. Pagkatapos ng misa, habang palabas na sila ng simbahan, napansin ng bilyonaryo na may ilang taong palihim na nakatingin sa kanila. May mga bulungan, may mga ngiting may ibig sabihin. "Uy, Mira!" Tawag ng isang babaeng kapitbahay. "Boyfriend mo ba yan?" Bigla namang namula si Mira. Hindi po." Mabilis niyang sagot. Halos pabulong. "Boss ko po yan." Pero parang walang nakarinig. "Bagay kayo." Sabat pa ng isa pa. Tahimik lang siya. "Bagay sa'yo." Naramdaman ng bilyonaryong paninigas ang balikat ni Mira. Halatang nahiya ito. Napatingin sa kanya na para bang humihingi ng paumanhin. "Pasensya na po, sir." Mahina nitong sabi habang naglalakad sila palayo. "Ganun lang po talaga dito." Nagtatanong sila. Tigil sana si Mira para magpaliwanag pa, pero bigla siyang inunahan ng bilyonaryo. "Hayaan mo na sila." Napatingin si Mira sa kanya. "Po? Kung tingin nila boyfriend mo ko, hayaan mo." Sagot niya na diretso pero kalmado. Hindi naman kailangang ipaliwanag ang lahat. Nanlaki ang mata ni Mira. "Pero sir, baka po isipin nila." "Hayaan mo silang isipin." Ulit niya na mas mahina na ang boses. Wala namang masama. Hindi agad nakasagot si Mira. Nakayuko lang siya, pilit tinatago ang ngiting ayaw mawala. Ramdam niya ang init sa pisngi niya, pati ang kakaibang tibok ng dibdib niya. "Pasensya na po talaga." Ulit ni Mira na mas mahina. "Ayoko pong mapahiya kayo." Saglit siyang huminto sa paglalakad at tumingin kay Mira. Hindi bilang boss, hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang isang taong ayaw nang mag-isa. "Hindi ako napahiya," sagot niya. "Okay lang ako." Tahimik silang naglakad pa uwi. Pero sa bawat hakbang, mas lalong naramdaman ni Mira ang kaba at kilig na hindi niya maipaliwanag. At sa unang pagkakataon, napansin ng bilyonaryo na mas magaan ang dibdib niya. Parang may munting lihim sila na hindi kailangang ipagsigawan. Habang papalubog ang araw, unti-unting napuno ng amoy ng niluluto ang maliit na bahay. Simple lang, walang lechon, walang hamon, walang mamahaling panghimagas. Pero mainit ang singaw ng kanin at may halong bawang at sibuyas ang hangin. Inilatag ng nanay ni Mira ang mesa sa gitna ng bahay. Maliit lang ito. Kasya lang silang sa lahat kung magsisiksikan. Isa-isang naupo ang pamilya. Ang tatay sa dulo, ang nanay sa tabi niya. Ang bunso, katabi ni Mira. Umupo rin ang bilyonaryo, bahagyang alanganin. Hindi siya sanay sa ganitong setup. Walang pagitan, walang distansya, walang katahimikan. "Halika na," masiglang sabi ng nanay ni Mira. "Magdasal muna tayo." Nagkatinginan sila sandali. Hindi niya matandaan kung kailan siya huling nagdasal kasama ang iba. Pero walang tumingin sa kanya na parang pinipilit. Tahimik lang silang yumuko. "Panginoon," panimula ng tatay ni Mira. "Salamat po sa munting handa at sa bisitang pinadala ninyo sa amin ngayong Pasko." Napasinghap siya ng bahagya. Bisitang ipinadala. Hindi siya bisita sa hotel. Hindi siya kliyente. Bisita siya sa isang tahanan. Pagkatapos ng dasal, inilabas ng nanay ang ulam at inilagay sa gitna ng mesa. Isang plato lang. Napansin naman agad iyon ng bilyonaryo. Sa mesa niya sa mansyon, laging sobra-sobra ang pagkain.
Minsan, hindi man lang natitikman. Dito, iisa lang ang ulam para sa lahat. Tahimik niyang pinagmamasdan habang hinahati ng nanay at tatay ni Mira ang ulam sa dalawang maliit na plato. At saka itinulak palapit sa kanya ang isa. "Kain na po kayo," sabi ng nanay, may ngiti, "para mabusog po kayo." Parang may pumisil naman sa dibdib niya. Tahimik niyang tinulak pabalik ang plato sa gitna ng mesa. Sabay-sabay po tayong kakain," sabi niya. Mahinahon pero malinaw. "Huwag niyo po akong ihiwalay." Nagkatinginan naman ang mag-asawa. Si Mira ay napatigil. Parang hindi inaasahan ang sinabi niya. "Sir?" Panimula ni Mira. Ngumiti naman siya ng bahagya. "Ayos lang. Mas gusto ko to." Walang nakapagsalita sandali. Pagkatapos, tumawa ang tatay ni Mira. Mahina pero masaya. "Aba, ngayon lang ako nakarinig ng bisitang ayaw mauna." Biro nito. Natawa rin ang bunso. "Ate, gutom na ako." At doon na nagsimula ang pagkain. Walang plato para sa bawat isa. Hati-hati lang, abot-abot. May kwentuhan, may tawanan. May biro tungkol sa alat ng ulam at kung paano raw mas masarap kapag maraming naghahati. Napatigil ang bilyonaryo nang mapansin niyang kamay ang gamit ng lahat sa pagkain. Saglit siyang tumingin sa sariling kamay. Sa buong buhay niya, kutsara at tinidor ang alam niya. "Kain na, sir," sabi ni Mira. Napansin ang pag-aalangan niya. "Ganito po talaga kami." Huminga siya ng malalim, tsaka ginaya sila. Pagdampi ng kanin sa kamay niya, napakunot siya ng noo. "Mainit pala," sabi niya na seryoso. Napatawa ang buong mesa. "Dahan-dahan lang," tawa ng nanay ni Mira. "Masasanay rin kayo." Mas lalo siyang nahiya nang matikman niya ang pansit. "Bakit parang sardinas?" Tanong niya na walang masamang tono. Talagang nagtataka lang. "Oo," tawa ni Mira. "Sardinas po talaga yan." Natawa siya. Una, mahinang tawa. Tapos tuluyan ang napahalakhak. Hindi niya matandaan kung kailan siya huling tumawa ng ganito. Yung walang iniisip kung may makakakita. Habang tumatagal ang gabi, dumami ang ingay sa labas. May mga batang kumatok sa pinto. May dalang improvised tambol at lata. "Namamasko po!" Lumabas ang tatay ni Mira. May dalang kaunting barya at candy. Nakasilip ang bilyonaryo. Pinagmamasa ng mga batang masayang kumakanta kahit paos ang boses. "Sir, kayo na po," sabi ni Mira. Iniabot sa kanya ang isang supot ng candy. Nagulat siya. "Ako?" "Opo," ngumiti si Mira. "Para maranasan niyo po." Lumabas siya, alanganin sa una, tsaka iniabot ang candy sa mga bata. "Salamat," sabi niya. "Salamat po," sabay-sabay naman nasigaw ng mga bata. Pagpasok niya ulit sa bahay, may kung anong kumirot sa mata niya. Umupo siya sa sulok. Tahimik. "Sir, okay lang po kayo?" Tanong ni Mira. Napansin ang pamumula ng mata niya. Tumango siya. "Oo, pero hindi iyon totoo." Tahimik na tumulo ang luha niya. Walang hikbi, walang tunog. Hindi niya alam kung bakit mas masakit at mas masaya ang gabing yon kesa sa lahat ng Pasko niya sa nakaraan. Sa mansyon niya, mayaman. Dito, may buhay. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi pala pera ang kulang sa kanya, kundi ang mga salitang ganito. Tahimik na ang buong bahay. Tapos na ang kantahan. Tapos na ang kwentuhan. Ang mga kapitbahay ay nagsiuwian na. At ang mga batang nangangaraling ay matagal nang nawala sa dilim. Ang natira na lang ay ang tunog ng kuliglig at mahinang ihip ng hangin na dumadaan sa butas ng bubong. Nakahiga ang bilyonaryo sa maliit na banig na inilatag para sa kanya. Hindi siya sanay sa ganito. Walang malambot na kama. Walang aircon, walang ilaw na pwedeng patayin sa isang pindot lang. Isang bumbilya lang sa labas ng kwarto ay nagbibigay ng kaunting liwanag. Pumikit siya.
Sa una, tahimik ang isip niya, pero maya-maya unti-unting bumalik ang bigat. Parang alon na hindi mo mapipigilan. At doon nagsimula ang panaginip. Muli niyang nakita ang daan patungong lake. Madilim ang paligid, basa ang kalsada. Naroon ang sasakyan ng mga magulang niya. Unti-unting lumulubog sa tubig. Narinig niya ang sigaw ng nanay niya, ang boses ng tatay niya, at sa gilid, isang batang babae. Basa ang buhok, nanginginig, umiiyak sa dilim. "Kuya?" Mahinang tawag nito. Sinubukan niyang lapitan, pero parang lumalayo ang bata sa bawat akbang niya. Lumubog ang paligid sa tubig at naramdaman niyang hinihila rin siya pababa. "Kuya, huwag mo akong iwan." Bigla siyang napabalikwas. Hingal na hingal siya. Basang-basa ng pawis ang noo. Nakaupo siya sa banig. Mahigpit ang hawak sa dibdib. Pilit humihinga. Muling bumalik ang pakiramdam ng gabing yon. Yung gabing may kumatok sa pinto at binago ang buong buhay niya. Hindi niya napigilan ang sarili. Tumulo ang luha niya, sunod-sunod, mabigat na parang matagal nang pinipigilan. Tinakpan niya ang mukha niya, pero walang saysay. Tahimik siyang umiyak, pinipilit huwag gumawa ng ingay. Sa gitna ng iyak niya, "Kuya, tubig po." Nanigas ang buong katawan niya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay niya mula sa mukha. Lumingalinga siya sa paligid. Pilit inaayos ang paghinga. Akala niya panaginip pa rin. Akala niya guni-guni lang. Pero malinaw ang boses mula sa pintuan. Tumayo na siya. Nanginginig ang tuhod. Dahan-dahan siyang lumapit. Tsaka sinilip ang labas. Nandoon ang bunso na si Mira. Hawak ang maliit na baso. Nakatayo sa may pinto. Inaantok, magulo ang buhok, pero malinaw ang mukha. "Kuya," ulit ng bata, mahina, "pwede po bang makahingi ng tubig?" Parang may pumutok sa loob ng dibdib niya. Hindi siya agad nakagalaw. Hindi siya agad nakapagsalita. Sa loob ng ilang segundo, ang nakita niya ay hindi ang batang nasa harap niya, kundi ang kapatid niyang nawala. 12 taon na ang nakalipas. Lumunok siya. "Oo," sagot niya na paos. "Sandali lang." Kinuha niyang petsyel at nagsalin ng tubig. Inabot niya sa bata. Nanginginig ang kamay niya. Ininom iyon ng bata, dahan-dahan. "Salamat po, kuya," sabi nito, tsaka ngumiti ng bahagya. "Kuya." Hindi niya maalala kung kailan siya huling tinawag ng ganon. Nang bumalik ang bata sa kwarto, nananatili siyang nakatayo roon. Nakatingin lang sa pader, sa dilim, sa kisame na may bahagyang siwang kung saan pumapasok ang malamig na hangin. Kung buhay man ang kapatid ko. Napaupo siya sa bangkito. Inaalala niya ang edad ng kapatid niya na nawala. Maliit pa. Kung buhay man ito ngayon. Halos kaedad na ng batang kanila lang humingi ng tubig. Kinilabutan siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa posibilidad. Sa loob ng maraming taon, hinanap niya ang kapatid niya sa mga papel, sa litrato, sa mga listahan ng nawawala. Pero ngayong gabi, sa isang bahay na hindi niya inaasahang puntahan, may isang batang tumawag sa kanya ng kuya. At muling binuksan ang sugat na akala niya'y sanay na siyang dalhin. Humiga siyang muli, pero hindi na siya pumikit. Sa labas, narinig niya ang mahinang boses ni Mira na kinakausap ang bunso. May lambing, may pag-aalaga, may buhay. At sa unang pagkakataon matapos ang 12 taon, isang tanong ang gumulo sa isip niya. Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang kapatid. Paano kung mas malapit pala kaysa sa inaakala ko? Madilim pa nang magising ang buong bahay sa isang sigaw. "Ah, masakit ang dibdib ko." Napabalikwas si Mira mula sa pagkakahiga. Tumakbo siya palabas ang kwarto at nadatnan ng tatay niya na nakaupo sa bangkito. Hawak ang dibdib. Namumutla ang mukha at basang-basa ng pawis ang noo. "Tay?" sigaw na Mira.
Nanginginig ang boses. Anong nangyayari sa'yo? Hindi naman agad makasagot ang matanda. Pilit lang humihinga. Para bang bawat hinga ay may kaakibat na sakit. Lumabas din ang nanay niya, halatang naguguluhan at takot. Diyos ko, sabi nito na nanginginig ang kamay. Anong gagawin natin? Bago pa tuluyang magpanik ang lahat, lumabas ang bilyonaryo mula sa kwarto. Gising na siya. Parang may naramdaman na siyang hindi tama kahit bago pa ang sigaw. Isang tingin lang sa matanda, alam na niya. Atake sa puso. Sabi niya at diretso pero kalmado. Kailangan natin siyang madala sa ospital ngayon na. Pero paano? Panimula ng nanay ni Mira. Nangingilid ang luha. Hindi na siya naghintay ng sagot. Lumapit siya sa tatay ni Mira at maingat na binuhat ito. Parang walang bigat. Nagulat si Mira. Sir, ako na lang po. Wag. Putol niya. Ako na. Mabilis silang lumabas ang bahay. Sa labas, nagising na ang ilang kapitbahay. Nagtataka sa ingay. May nag-alok ng tulong. May nagmungkahi ng tricycle. Pero umiling ang bilyonaryo. Kotse, sabi niya. Sa akin. Hindi na nagtanong si Mira. Sumakay sila agad. Ang tatay niya sa likod, hawak-hawak ang dibdib. Ang nanay niya naman ay katabi. Umiiyak na hindi mapigilan. Si Mira ay nakaupo sa harap. Nanginginig ang kamay. Paulit-ulit na nagdarasal sa isip. Habang minamaneho ng bilyonaryo ang kotse, ramdamang bilis. Pero hindi pa dalos-dalos, kontrolado. Parang sanay na sa mga emergency, pero ngayon, mas personal. Sir, mahina si Mira. Pilit pinipigilan ng luha. Pasensya na po kayo, nadamay pa po kayo. Hindi siya lumingon. Walang pasensya, pamilya mo yan. Parang may tumama sa dibdib ni Mira sa salitang pamilya. Pagdating sa ospital, agad nilang sinugod ang matanda sa emergency room. May mga nurse na sumalubong. May doktor na nagtanong. Bago pa man makapagsalita si Mira, nauna na ang bilyonaryo. Ako ang sasagot, sabi niya. Lahat. Nagulat ang nurse. Kayo po ang... Ako, ulit niya, nang walang pagdadalawang isip. Habang dinadala ang tatay ni Mira sa loob, napaupo si Mira sa bangko sa labas. Umiiyak siya ng tuluyan. Hindi na napigilan. Ang nanay niya ay hawak-hawak ang rosaryo. Paulit-ulit ang dasal. Umupo ang bilyonaryo sa tabi ni Mira. Hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon. Pero hindi rin siya umatras. Ayos lang, sabi niya na mahinahon. Andito tayo. Lumipas ang mga minuto na parang oras. Walang nagsasalita. Ang tanging maririnig lang ay ang yabag ng mga paa at tunog ng makina sa loob ng ospital. Sa isip ni Mira, bumabalik ang lahat ng takot. Paano kung mawala ang tatay niya? Paano ang nanay niya? Paano ang bunso? Maya-maya lumabas ang doktor. Naagapan po, sabi nito. Buti na lang at nadala agad. Kailangan lang pong i-monitor. Parang nabunutan ng tinik si Mira. Napahagulgol siya. Humawak sa braso ng bilyonaryo na hindi namamalayan. Salamat po, sabi niya. Halos hindi na marinig. Hindi ko po alam kung paano namin kayo babayaran. Mahinang umiling ang lalaki. Hindi kailangang bayaran. Tumingin siya sa pinto ng kwarto kung nasaan ang tatay ni Mira. Sa sandaling yon, bumalik sa isip niya ang gabing 12 taon na ang nakalipas. Ang ospital, ang malamig na ilaw. Ang salitang wala na. Ngayon may pagkakataon siyang gawin ang hindi niya nagawa noon. At hindi niya iyon palalagpasin. Nanatili sa ospital ang tatay ni Mira ng ilang araw para sa obserbasyon. Araw-araw si Mira ang nagbabantay. Halininan sila ng nanay niya. Tahimik lang siya sa tabi ng kama ng ama. Pinupunasan ang noon nito. Inabot ang tubig. Kinakausap kahit madalas ay nakapikit lang ang matanda. Halatang pagod pero pilit nagpapakatatag.
Samantala, may iba namang nangyari sa labas ng ospital. Isang bagay na hindi alam ng pamilya ni Mira. Maagang umalis ang bilyonaryo isang umaga. Hindi siya dumiretso sa opisina. Sa halip, bumalik siya sa bahay sa probinsya, mag-isa. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala kina Anneli Lovije, Sonia Jara Vlog from Genova, Italy, at Raquel Person from Sweden. Sa ating mga taga-subaybay, maligayang Pasko po! Paki-comment na rin sa baba kung saan kayo magse-celebrate ng Pasko at nang ma-shoutout ko kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Pagdating niya roon, saglit siyang tumayo sa tapat ng bahay. Pinagmamasan ang bubong na may butas, ang dingding na manipis, ang kable ng kuryenteng nakakabit kung saan-saan. Tahimik siyang huminga ng malalim. Hindi na dapat ganito. Tumawag siya sa isang tao. Isa lang, walang mahabang paliwanag. May bahay na kailangang ayusin. Sabi niya, ngayon na. Ilang oras lang ang lumipas, dumating ang mga tao. Karpentero, elektrisyan, may dalang gamit. Tahimik silang nagtrabaho. Walang tanong, walang paliwanag sa mga kapitbahay na nagtataka. Tinanggal ang serangyero sa bubong, pinalitan ng bago. Inayos ang dingding na may siwang, nilinis ang kable. Nilagyan ng maayos na ilaw sa loob ng bahay. Hindi na iisang bombilya lang. Habang ginagawa iyon, nakatayo lamang ang bilyonaryo sa gilid. Hindi siya naguutos. Hindi siya nagmamadali. Tinignan niya lang ang bawat bahagi ng bahay na unti-unting nagbabago. Sa bawat pukpok ng martilyo, may kung anong gumagaan sa dibdib niya. Hindi to mansyon. Hindi to proyekto. Hindi to donasyon. Isa lang itong tahanan na ayaw niyang makitang pinapasok ng ulan. Pagbalik ni Mira at ng nanay niya mula sa ospital kinahaponan, napahinto sila sa tapat ng bahay. Nanlaki ang mata ni Mira. Nanay, bahay ba natin yan? Tanong niya. Halos hindi siya makapaniwala. Maayos na ang bubong. Wala nang mga butas. May ilaw na maliwanag sa loob. May bagong kable na maayos ang pagkakaayos. Hindi ito marangya, pero matibay. Ligtas at malinaw na inayos ng may malasakit. Diyos ko, bulong ng nanay ni Mira. Anong nangyari? Tumayo ang bilyonaryo sa may pintuan. Tahimik. Sir, napatakbo si Mira palapit sa kanya. Kayo po bang? Tumango siya. Kailangan lang ayusin. Hindi naman napigilan ni Mira ang luha. Pero sir, hindi po namin. Hindi to utang. Putol niya ng mahinahon. At lalong hindi to bayad. Tumingin siya sa loob ng bahay at saka muling tumingin kay Mira. Ayoko may pamilya na mabasa sa ulan. Wala nang nasabi si Mira. Yumakap siya bigla. Hindi niya napigilan ang sarili. Saglit lang, parang natakot na baka lumabis. Pero hindi siya tinulak palayo ng bilyonaryo. Hinayaan lang niya. Sa loob-loob niya, matagal niya nang gustong maramdaman ang ganitong klase ng yakap. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pag-unawa. Pagdating ng gabi, umuwi sila sa ospital para bantayang muli ang tatay ni Mira. Habang naglalakad sa hallway, tahimik si Mira, pero ramdam ang lalim ng pasasalamat niya. Sir, bigla niyang sabi, hindi ko po alam kung paano ko po kayo pasasalamatan. Tumigil siya sandali. Hindi mo kailangan. Naglakad silang magkatabi. Walang salita, pero may pagkakaintindihan. Sa isip ng bilyonaryo, malinaw ang isang bagay.
Hindi niya ito ginagawa bilang boss ni Mira. Ginagawa niya ito dahil sa isang pamilyang minsan niyang pinangarap na sana ay nailigtas niya noon. At ngayon, may pagkakataon siyang wag nang maulit ang pagkawala. Hindi niya iyon sasayangin. Tahimik ang bahay ng araw na yon. Nasa ospital pa rin ang tatay ni Mira. Stable na pero kailangan pa rin bantayan. Si Mira at ang nanay niya ay naroon. Halin-hinang nagbabantay. Naiwan ang bilyonaryo sa bahay. Mag-isa. Sa unang pagkakataon mula nang dumating siya sa probinsya. Hindi siya sanay sa ganitong katahimikan. Pumasok siya sa loob ng bahay at tumingin sa paligid. Malinis na ang sahig. Maayos na ang ilaw. At wala nang mga siwang sa dingding. Pero kahit inayos ng pisikal na anyo ng bahay, ramdam pa rin niya ang bigat ng mga kwento na nakabaon sa bawat sulok. May nakita siyang maliit na kahon sa ilalim ng aparador. Luma, yari sa karton. May bahid ng alikabok. Hindi niya alam kung bakit niya yun pinulot. Parang may humili lang sa kanya. Binuksan niya ang kahon. Sa loob ay may ilang dokumento. Resibo, lumang ID, ilang papel na kupas na ang tenta, may rosaryo, may punit na sobre, at sa pinakailalim, isang maliit na litrato. Dinampot niya iyon ng marahan. Larawan niyo ng isang sanggol. Nanlambot ang tuhod niya. Napaupo siya sa bangkito. Hawak ang litrato na para bang baka maglaho kapag hinigpitan niya ang kapit. Maliit pa ang bata sa litrato. Maputi ang balat, bilugan ang pisngi. May munting nunal sa may kilay. Isang nunal na kabisado niya. Isang nunal na nakita niya sa bawat lumang litrato ng kapatid niyang babae bago ito nawala. Hindi. Mahina niyang bulong. Pinagmasdan niya ang litrato. Pilit hinahanap ang pagkakaiba. Pero habang tumatagal, lalo lang nagiging malinaw ang katotohanan. Hindi to kahawig lang. Ito ang eksaktong mukha ng kapatid niya. Ang hugis ng mata, ang linya ng ilong, ang maliit na ngiti kahit sanggol pa lamang. Parang may humigpit sa dibdib niya. Parang naubusan siya ng hangin. Ilang segundo siya nakaupo roon. Walang galaw, walang tunog. Para bang natigil ang mundo. Paano napunta rito ang litrato ng kapatid ko? Tumayo siya, nanginginig ang kamay at sinuri ang likod ng litrato. May sulat, kupas na ang tinta, pero mababasa pa rin. Araw na iniligtas ka. Napapikit siya. Biglang bumalik sa isip niya ang lahat. Ang panaginip niya, ang batang umiiyak sa dilim. Ang bunso ni Mira na tumatawag sa kanya ng kuya. Ang edad, ang mga taon na lumipas. Hindi pwede. Ayaw niyang umasa. Ayaw niyang muling masaktan. Ilang beses na siyang umasa sa maling impormasyon, sa maling bakas. Ilang beses na siyang nadurog. Pero hindi niya rin kayang ipagwalang bahala ang hawak niya ngayon. Marahan niyang ibinalik ang litrato sa kahon. Isinara ito, parang sinasarado rin ang takot na bumubukas sa loob niya. Umupo siya sa sofa, hawak ang ulo. Kung totoo to, mahina niyang sabi sa sarili. Kung totoo to. Narinig niya ang tunog ng pintuan. Pumasok si Mira. Pagod ang muka, pero may bahagyang ngiti. Sir, umuwi muna ako saglit. Nakatulog na po si tatay. Tumayo siya agad. Mira, napahinto ito. Opo. Tinuro niya ang kahon sa mesa. Pwede ba kitang tanungin tungkol dyan? Nanlaki ang mata ni Mira. Lumapit siya at nakita ang kahon. Saglit siyang natahimik. Lumang gamit po yan, sabi niya. Matagal na po yan sa amin. Kinuha niya ang litrato at tinabot kay Mira. Maingat. Kilala mo ba to? Tiningnan ni Mira ang litrato. Napangiti siya at may halong lungkot. Bata pa po ako nung nakita ko yan, sagot niya. Sabi ni nanay may sanggol daw na iniligtas noon na iniwan sa amin. Parang may bumagsak sa dibdib ng bilyonaryo. Iniligtas?
Ulit niya. Tumango si Mira. May aksidente raw po kasi roon sa may lake. May isang lalaki daw na nagdala ng sanggol sa nanay at tatay ko. Sabi niya, hindi niya alam kung sino ang magulang. Basta raw iligtas muna. Nanigas ang bilyonaryo. 12 taon na ang nakalipas. Isang aksidente sa lake. Isang sanggol na nailigtas. Tahimik naman na bumilis ang tibok ng puso niya. Nasaan ang sanggol ngayon? Tanong niya na halos pabulong. Tumingin si Mira sa kanya. Nagtataka. Sir, yung bunso po namin yon? Parang bumukas ang lupa sa ilalim ng paa niya. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi siya agad nakagalaw. Ang tanging naririnig niya lang ay ang sariling tibok ng puso niya. Malakas, mabilis, parang gustong kumawala. Sa loob ng maraming taon, hinanap niya ang kapatid niya sa malalayong lugar. Hindi niya alam na maaaring narito lang pala ito. Sa isang bahay na may butas ang bubong. Sa isang pamilyang hindi kanya, pero nagmahal dito bilang sarili. At sa sandaling yon, alam niyang wala ng atrasan. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Hindi agad nakapagsalita ang bilyonaryo matapos marinig ang sinabi ni Mira. Yung bunso po namin yon? Ulit ni Mira. Tila nagtataka kung bakit biglang nanahimik ang lalaki. Bakit po? Umupo siya sa bangkito. Parang nawala ng lakas ang mga tuhod niya. Ilang segundo siyang nakatingin lang sa sahig. Pilit inaayos ang paghinga. Sa isip niya, naglalaban ng takot at pag-asa. Ang dalawang damdaming matagal niya na ang iniiwasan. Kailangan ko makausap ang mga magulang mo. Sabi niya sa wakas. Mahinahon, pero mabigat ang tono. Nag-alala si Mira. May problema po ba, sir? Umiling siya. Hindi ko lang alam kung paano ko sasabihin, pero mahalaga. Kinagabihan matapos umuwi ang nanay ni Mira mula sa ospital at makatulog ang bunso. Naupo silang tatlo sa mesa. Si Mira, ang nanay at ang bilyonaryo. Tahimik ang bahay. Parang hinihintay ang mga salitang matagal nang nakatago. May itatanong po sana ako. Panimula ng bilyonaryo. Tungkol po sa sanggol na iniligtas noon. Nagkatinginan ng mag-ina. Ang nanay ni Mira ay bahagyang napapikit. Parang alam niya na kung saan patutungo ang usapan. Matagal na po yun. Mahina nitong sabi. Bakit niyo po na itanong? Kinuha ng bilyonaryo ang lumang litrato at inilapag sa mesa. Nanginginig ang kamay niya. Ito po. Kapatid ko. Sabi niya na halos pabulong. Matagal na namin siyang hinahanap. Parang may bumagsak na mabigat sa loob ng bahay. Napaupo ang nanay ni Mira. Hawak ang dibdib. Diyos ko. Bulong nito. Kaya pala. Nanay? Naggugulahang tanong ni Mira. Huminga ng malalim ang babae at saka nagsimulang magsalita. Dahan-dahan, parang binubuksan ng isang sugat na matagal nang tinakpan. 12 taon ang nakakaraan. Simula nito. Gabi rin noon. May kumatok sa pinto namin. Isang lalaking basang-basa. Nanginginig at may bitbit na sanggol. Napatingin ang bilyonaryo. Tutok na tutok sa bawat salita. Sabi niya may aksidente daw sa lake. Hindi niya alam kung nasa ng mga magulang ng bata. Wala raw oras mag-isip, kailangan lang iligtas. Napaluha ang babae. Iniwan niya ang sanggol sa amin. Umalis siya kaagad. Hindi na namin siya nakita. Tinanong po ba ninyo kung sino ang mga magulang? Tanong ng bilyonaryo. Pilit pinipigil ang emosyon. Umiling ang babae. Wala na pong oras. At wala na rin kaming paraan noon para maghanap. Mahirap lang kami. Wala kaming koneksyon. Ang alam lang namin, may batang kailangang alagaan. Tahimik na umiyak si Mira. Inilagaan po namin siya. Dugtong ng nanay niya. Pinalaki bilang sariling amin. Minahal namin. Hindi namin inisip na may naghahanap pala.
Tumango ang bilyonaryo. Hindi po namin natagpuan ang katawan ng kapatid ko, sabi niya, kaya hindi kami tumigil sa pag-asa. Nagkatinginan sila. Walang galit sa mga mata ng lalaki. Pagod lang. Pagod na umasa. Pagod na maghanap. Kung alam lang po namin, umiiyak na sabi ng nanay ni Mira. Hindi namin siya itatago. Hindi namin siya ipagkakait. Hindi niyo po siya tinago, sagot niya agad. Iniligtas niyo po siya. Tumahimik ang lahat. Sa loob ng ilang segundo, parang huminto ang mundo. Parang may nabuong katotohanan na masyadong malaki para agad tanggapin. Sir, mahinang sabi ni Mira. Ibig po bang sabihin? Hindi niya agad masabi ang salita. Tumango ang bilyonaryo, nangingilid ang luha. Posible, sagot niya. Pero kailangan pa nating makasiguro. Kinabukasan, bumisita sila sa ospital para kamustahin ang tatay ni Mira. Doon, habang nakaupo sa tabi ng kama ng matanda, muling inulit ng bilyonaryo ang tanong. Tahimik na tumango ang tatay ni Mira. Totoo, mahina nitong sabi. Naalala ko ang gabing yan. Basang-basa ang sanggol. Nanginginig. Hindi namin alam kung sino ang magulang. Pero hindi namin kayang pabayaan. Humigpit ang hawak ng bilyonaryo sa gilid ng kama. Salamat po, sabi niya na buong puso. Kung hindi po dahil sa inyo. Hindi niya na tinapos ang pangungusap. Paglabas sila ng kwarto, tahimik silang naglakad ni Mira sa hallway. Halatang mabigat ang iniisip ng dalaga. Sir, tanong nito. Kung sakali pong totoo, huminto siya at hinarap si Mira. Walang magbabago sa pagtingin ko sa inyo. Sabi niya, kung ano man ang mangyari, utang ko sa pamilya mo ang buhay ng kapatid ko. Napaiyak si Mira. Natakot po ako, amin niya. Baka mawala siya sa amin. Huminga ng malalim ang bilyonaryo. Hindi ko siya kukunin sa inyo, sabi niya ng tapat. Gusto ko lang katotohanan. Sa unang pagkakataon, naniwala si Mira sa kanya. Hindi bilang boss, kundi bilang kapatid na matagal na ang nawawala. At sa gabing iyon, sa isang bahay na minsang butas ang bubong, unti-unting lumilinaw ang isang katotohanang kayang magwasak o magbuo ng isang pamilya. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Tahimik ang bahay, pero ramdamang bigat ng hinihintay na sagot. May mga sandaling nagkukulong ang bilyonaryo sa kwarto, nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang cellphone pero hindi makatawag. Sa bawat segundo may tanong sa isip niya na ayaw niyang bigkasin. Paano kung hindi totoo? Si Mira naman pilit ang ngiti sa tuwing magkakasalubong sila. Sa likod ng katahimikan niya, naroon ang takot. Takot na baka magbago ang lahat kapag lumabas na ang katotohanan. Takot na baka mawala sa kanila ang bunso. Dinala nila ang bata sa isang klinika sa pinakamalapit na bayan. Tahimik lang ang bunso. Hawak ang kamay ni Mira. Ate, bakit po tayo nandito? Tanong ng bata. Check up lang. Sagot naman ni Mira. Pilit at kalmado. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy pa. Isang blood sample, ilang papeles, ilang perma, at isang tanong na matagal nang gustong sagutin ng bilyonaryo. Habang hinihintay ang resulta, bumalik sila sa bahay. Dumaan ang Pasko at bagong taon na parang panaginip. May saya, pero may kaba. Tuwing titingin ng bilyonaryo sa bunso, may kirot at pag-asa sa dibdib niya. Tuwing tatawag sa kanyang opisina, hindi niya sinasagot. Mas mahalaga ang hinihintay niya ngayon. Dumating ang araw ng resulta. Magkasama silang bumalik sa klinika. Ang bilyonaryo, si Mira, ang nanay at tatay niya. Tahimik ang lahat. Kahit ang hangin ay parang nag-aabang. Lumabas ang doktor, may hawak na envelope. Sir, sabi nito, nakuha na po ang resulta. Tumayo ang bilyonaryo. Ramdam niya ang panginginig ng tuhod niya. Ilang beses na siyang humarap sa malalaking desisyon sa negosyo, pero wala ni isa ang kasing bigat nito.
Binuksan ng doktor ang papel at tumingin sa kanya. Positive, sabi nito. Magkapatid po kayo. Parang gumuho ang mundo niya. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi siya agad nakagalaw. Ang tanging naramdaman niya ay ang init ng luha na biglang pumatak sa pisngi niya. Sunod-sunod, walang pigil. Lumapit siya sa bata. Lumuhod sa harap nito. Nanginginig ang kamay niya habang hinahaplos ang ulo ng bunso. Hindi ka nawala. Bulong niya na halos hindi marinig. Natagpuan na rin kita. Kuya? Tanong ng bata na naguguluhan pero hindi takot. Tumango siya, umiiyak. Oo, kuya mo ako. Napahagulgol si Mira. Tinakpan niya ang bibig niya, pilit pigilan ng iyak pero wala na siyang magawa. Ang nanay at tatay niya ay nagyakapan. May luha, may lungkot, may ginawa. Lumapit ang tatay ni Mira sa bilyonaryo. Kung kailangan niya siyang kunin, panimula nito. Nanginginig ang boses. Agad naman siyang umiling. Hindi, sagot niya na matatag. Hindi ko siya kukunin. Kapatid ko siya. Pero anak niya rin siya. Napaupo ang tatay, napahagulgol. Salamat. Sa labas ng klinika, tumigil ang bilyonaryo at huminga ng malalim. Sa loob ng 12 taon, ngayon lang siya nakaramdam ng ganitong klase ng pagod. Yung pagod na may kapalit na kapayapaan. Lumapit si Mira sa kanya. Sir, mahina nitong sabi. Hindi ko po alam kung anong sasabihin. Tumingin siya kay Mira, sa babaeng tahimik na nagbukas ang pinto ng buhay niya nang hindi niya namamalayan. Salamat, sagot niya. Sa lahat. Umiling si Mira, umiiyak pa rin. Kung hindi po kayo sumama dito, kung hindi po kayo nagpasko kasama namin. Ngumiti siya, may luha sa mata. May mga bagay talagang kailangang dumaan sa tamang panahon. Pag uwi nila sa bahay, sinalubong sila ng bunso na may hawak na laruan. Tumakbo ito papunta sa bilyonaryo. Kuya! Tawag na to na may tuwa. Lumuhod siya at niyakap ang bata. Mahigpit, matagal. Isang yakap na matagal niyang ipinagdasal. Sa gabing yon, habang tahimik ang paligid, umupo ang bilyonaryo sa labas ng bahay at tumingala sa langit. 12 taon niyang inakala na mag-isa na lang siya. Ngayon, alam niya na ang totoo. May kapatid siyang buhay, may pamilyang muling natagpuan, at may pusong handa ng magmahal muli. Hindi kondo ang pinuntahan nila. Pag-alis nila sa probinsya, malinaw sa isip ng bilyonaryo na hindi nakasya sa unit ang isang pamilyang may kwentuhan, tawanan at batang walang tigil sa takbuhan. Kaya sa mansyon siya dumiretso. Ang bahay na matagal ng malaki pero matagal ding walang laman. Pagdating nila, bumukas ang malalaking pinto at sinulubong sila ng katahimikan. Pero hindi iyon nagtagal. Ate, ang laki! Bulong ng bunso at napatingala sa kisame. Ngumiti naman ang bilyonaryo. Pwede kang mag-ingay dito, walang magagalit. Parang iyon lang ang hudyat. Tumakbo ang bata sa hallway, tumatawa, sumisilip sa bawat pinto. Napahinto ang bilyonaryo at napangiti. Noon lang ulit may tunog na paa sa loob ng bahay na yon. Habang inaayos sa mga kasambahay ang mga gamit, dahan-dahang napuno ng buhay ang mansyon. Ang nanay ni Mira ay nahihiya. Paulit-ulit na nagsasabing, ay, ang laki naman. Habang ang tatay niya naman ay tahimik na nagmamasid. Parang nag-iingat na huwag makabasag ng kahit na ano. Dito na po ba talaga kami? Tanong ng nanay ni Mira. Tumango ang bilyonaryo. Oo, para magkakasama. Sa sala naupo si Mira. Tahimik, pinagmamasdan ng paligid. Lumapit ang bilyonaryo at naupo sa tabi niya. Hindi ka ba komportable? Tanong niya. Ngumiti si Mira. Komportable po. Naninibago lang. Sa akin din. Sagot niya. Pero gusto ko. Kinabukasan, unang umaga sa mansyon sa New Year ang hinahandaan.
Walang ingranding handa pero may plano. May listahan ng bibilhin. May tanong kung anong lulutuin. May batang nagtatanong kung pwede bang magpuyat sa bisperas. Kuya, sigaw ng bunso, pwede po ba ako magpuyat sa New Year? Pwede, sagot niya. Pero ikaw ang gigising ng mas maaga kinabukasan. Natawa ang lahat. Habang nagkakape sila sa veranda, napansin niya ang tahimik si Mira. Nakatingin ito sa hardin. Parang may iniisip. Anong iniisip mo? Tanong niya. Nag-alinlangan si Mira. Baka po, masanay kayo sa ganito. Tapos magbago. Hinawakan niya ang kamay ni Mira na maingat. Hindi pilit. Mira, napatingin siya. Wala nang po at opo sa akin, sabi niya. Ayoko na. Namula naman si Mira. Hindi ako sanay. Masasanay ka rin, sagot niya na may ngiti. Mula noon, unti-unti nang nagbago ang tono ng mga araw. Sa umaga, sabay silang nag-aayos ng plano para sa New Year. Kung anong lulutuin, kung sino ang gigising ng maaga, kung saan ilalagay ang mesa. Sa hapon, magkasabay silang nagbabantay sa bata habang naglalaro sa hardin. Hindi ka marunong humabol, tukso ni Mira minsan. Teka lang, tawa niya. Hindi ako pinalaki sa habulan. Obvious, sagot naman ni Mira sabay tawa. Sa gabi naglalakad sila sa hardin. Tahimik, malamig ang hangin. May mga bituin sa langit. Doon unti-unting nagiging malinaw ang nararamdaman nila. Hindi dahil sa utang na loob, kundi dahil sa araw-araw na pagpiling manatili. Natatakot ka ba? Tanong niya minsan. Oo, sagot ni Mira. Tapat. Ako rin, amin niya. Pero ayokong umatras. Sa bisperas ng New Year, nagtipon sila sa mesa. Simple lang, pero kompleto. May tawanan, may kwento ng nakaraang taon. May plano para sa susunod. Walang selebrasyong magarbo, pero may pag-asa. Pagpatak ng 12:00, sabay-sabay silang nagbilang. 10, 9. Sa huli, may palakpakan, may yakapan, walang paputok, pero may saya. Lumapit siya kay Mira, mahina ang boses. Salamat. Salin, tanong ni Mira. Sa pagbubukas ng taon ko. Sagot niya. Nagkatinginan sila. Walang pangako, walang salita. Pero sapat na ang tinginan para malaman na may bagong simula. Sa mansyong minsang malamig, may init na ngayon. At sa lalaking minsang nag-iisa, ay hinaharap na siyang handang harapin kasama ang mga taong pinili niyang maging pamilya. Hindi dumating ang pag-ibig na may sigawan o dramatikong eksena. Dumating ito sa mga umagang sabay silang nagkakape. Sa mga hapon na magkasama silang nag-aasikaso ng bata. Sa mga gabing tahimik na naglalakad sila sa hardin. Walang kailangang ipaliwanag. Isang umaga, nadatnan ni Mira ang bilyonaryo sa kusina. Nakapulupot ang manggas. May hawak na kutsara. Halatang nahihirapan. Anong ginagawa mo? Tanong ni Mira, pigil ang tawa. Sinusubukan kong magluto. Sagot niya na seryoso. Pero mukhang susuko na ako. Tumawa si Mira at lumapit. Hindi ganyan, ako na. Tumabi siya kay Mira. Pinanood ang bawat galaw. Doon niya napagtanto na hindi siya masaya dahil may nagluluto para sa kanya. Kundi dahil may kasama siyang gusto niyang pagmasdan araw-araw. Hindi niya na pinigilan ang sarili. Mira, bigla niyang sabi. Sagot naman ito na abala pa rin. Mahal kita. Natigil si Mira. Dahan-dahang humarap sa kanya, walang gulat, parang matagal na rin niyang hinihintay. Mahal din kita. Sagot ni Mira na mahina pero buo. Walang palakpakan, walang fireworks, pero sapat ang mga salitang yon para mabuo ang matagal nang unti-unting lumalago. Hindi siya nagmadali. Kinabukasan, hinanap niya ang nanay at tatay ni Mira. Nakaupo ang mga ito sa sala. Tahimik, may halong kaba.
May sasabihin po sana ako. Paniwala niya ng diretso. Tumango ang tatay ni Mira. Makikinig kami. Huminga siya ng malalim. Mahal ko po si Mira. Hindi bilang boss. Hindi dahil sa nangyari. Bilang babae na pinili ko makasama sa buhay. Tahimik ang mag-asawa. Umihingi po ako ng pahintulot. Dagdag niya. Hindi ko siya kukunan sa pamilya niya. Gusto ko lang maging bahagi. Nagkatinginan ng nanay at tatay ni Mira. May luha sa mga mata. Matagal na naming alam. Sabi pa nito. Sa paraan ng pag-aalaga mo, sa respeto mo. Tumango ang tatay. Kung masaya siya, masaya na rin kami. Lumabas si Mira mula sa hagdanan. Halatang narinig ang huli. Hindi niya napigilan ang sarili. Niyakap niya ang mga magulang niya at saka humarap sa kanya. Salamat, sabi niya sa nanginginig na boses. Salamat sa pagtitiwala, sagot niya. Hindi ang grande ang kasal. Isang maliit na simbahan, ilang upuan, ilang taong mahalaga. Si Mira simple lamang ang suot. Walang alahas na mamahalin. Ngunit malinaw ang ngiti. Siya naman ay walang titulo, walang yabang. Lalaking handang mangako. Nandoon ang pamilya ni Mira. Nandoon ang kapatid niyang matagal niyang hinanap. Ngayon ay nakangiti, may hawak na bulaklak. Kuya, bulong ng bata bago magsimula ang seremonya. Masaya ka na ba? Lumuhod siya sandali para magpantay ang tingin nila. Oo, sagot niya, dahil nandito ka. Sa altar magkatabi silang tumayo ni Mira. Walang drama, walang luha. Hanggang sa dumating ang sandaling kailangan na nilang magsabi ng pangako. Pipiliin kita, sabi niya, araw-araw. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto ko. Pipiliin din kita, sagot ni Mira. Kahit tahimik, kahit mahirap, kahit masaya. Nagpalakpakan ng mga tao, mahina pero totoo. Pagkatapos ng kasal, nagtipan sila sa mansyon. Hindi para makpakitang yaman, kundi para magsalo-salo. May tawanan, may kwentuhan, may batang tumatakbo sa sala. Habang papalubog ang araw, lumabas siya sa veranda kasama si Mira. Sa loob, maririnig ang ingay ng pamilyang minsang inakala niyang wala na. Kung hindi ka nag-imbita noon, sabi niya, baka mag-isa pa rin ako. Ngumiti si Mira. Kung hindi ka sumama, baka hindi rin natin natagpuan ang lahat. Hinawakan niya ang kamay ni Mira. Tahimik silang tumingin sa loob, sa kapatid, sa mga magulang, sa bagong simula. Sa harap ng bagong taon, mahina niyang binulong, hindi sa langit kundi sa mga taong nasa harap niya. Sa wakas, natagpuan ko rin kayo. At sa unang pagkakataon, alam niyang totoo iyon. Hindi bilang bilyonaryo, kundi bilang kapatid, asawa, at taong may tahanan. Bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!